Sige, start na po tayo. Love, Courtship, and Marriage Part 2, ang foundation ng relasyon. Okay? So, hindi lahat po ng relasyon ay nagsisimula po sa kilig, ay nauuwi po sa kasal. Okay? Okay, hindi po nauuwi sa kasal porque may kilig-kilig moment kayo. Paano ba kinikilig ang ano? Paano ba nagkakaroon ng kiligan? Yung bang mga simpleng tinginan nyo, nag-i-spark ang mga mata nyo, tapos bigla kayong ngingiti sa isa't isa, yun ang tinatawag na kilig. Guys, kilig yun, guys. Pag yung girl at saka ikaw, pag tumitig ka, tapos tumitig din siya yun na nakangiti, ayun, spark yung kilig. Hindi daw lahat nauuwi sa kasal. Sabi dito. Ano yan, pagtapos umihi? Ay iba yung kilig na sinasabi mo pag umiihi, iba yun. Kayo umiihi kayo sa padera, tapos kinikilig kayo. Ibang kilig yung sinasabi ni, sino ba tong kapatid natin to? Ano mga kino-comment nyo? Okay, yung kilig moment po, ganun po. No? Yung pag nakita mo pa lang siya, kinakabahan ka na. Nababanggit pa lang yung pangalan niya, nagtitremble ka na. Tapos, bibili ka sa tindahan, lagi mo siyang iniisip. Pagbabayad ka sa tindera, tapos pag alis mo, hindi mo dala-dala yung binili mo. Pagdating mo sa bahay, nakakalimutan mo pala yung binili mo. Kakaisip. Hindi daw lahat daw doon nauuwi sa kasal. Hindi lahat ng matagal na magkasintahan ay compatible. Tandaan niyo po yan. Maraming relasyon na bumabagsak dahil mali ang pundasyon. Kapag mali ang pundasyon po ng relationship, kahit gaano kaganda ang bahay, babagsak at babagsak at babagsak pa rin. Ganon din sa relasyon, ang tamang foundation na hindi po excitement, hindi attraction, hindi emosyon, kundi biblical principle. So, meron akong 10 pundasyon sa relasyon na dapat nating maintindihan. Okay? Siguro isulat natin, guys. No, wait lang. Notepad. Nung panahon na nananahimik ako, ginagawa ko tong lecture na to eh. Alam niyo naman, ngayong buhay na naman ako at gusto ko mag-savage. Ito yung aking tinuturo ngayon. Kaya marami mga mga marriage na wasak. Marami mga ayoko mangyari sa Bride of Christ yun. Yung mga naranasan namin, mga kapalpakan namin, ayaw na naming mangyari sa mga susunod na henerasyon dito sa Bride of Christ. Kaya ako nag-aaral ngayon, hindi para magbida-bida, kundi para ipakita sa inyo yung mga pagkakamali ko rin na ayokong manaranasan. Alam niyo yung mga matatatanda talaga, kaya nangangaral yung mga yan, hindi para maging perpekto. Para sabihin sila perpekto. Nangangaral sila kasi ayaw nilang maulit yung mga kapalpakan nila sa buhay, mga bagong henerasyon. O ganun din ako bilang pastor. Marami rin ako mga flaws, kapalpakan, na ayoko na maulit sa mga susunod na panahon kasi nga walang nagsishare ng ganito eh. Okay. Yung iba kasi busy sa pagtuturo ng deklarasyon, puro declare, hindi matapos-tapos na topic. Yung mga parrot. Teka lang, wait lang. Okay, una, ano ang tunay na layunin ng panliligaw? Sabi sa Amos, basahin nga natin ano. Teka lang guys ha. Buksan ko lang yung Bible ko. Sabi sa Amos chapter 3, guys, puro Old Testament to ha. Practicality naman to, hindi naman to salvation, kaya okay lang tumingin tayo sa Old Testament. Sabi rito na maaari ba magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi magkakasundo? Maaari ba mangyari yung guys? Hindi kayo compatible, hindi kayo magkasundo, tapos magsasama kayo? Pwede ba yon? Matututunan ko rin mahalin niya, magbabago rin niya sa araw ng kasal. Guys, kalokohan yun. Okay? Maraming mga tao na akala nila ang panliligaw ay isang contest. Okay? Paramihan ng regalo, paramihan ng surprise, paramihan ng effort. Pero hindi po ganun. Ang layunin po ng panliligaw, hindi para mapasagod agad ang girly. Okay. Ang layunin po ay para malaman kung maari ba kayong maglakad sa iisang direksyon. Okay.
So, ang sagot dyan, ang tanong kasi dito, maaari ba kayong maglakad sa iisang direksyon sa buhay kung magkasama na kayo? Kaya mahalaga, ang panliligaw ay hindi yun. Inaalam mo, pati yung lalaki habang nanliligaw, make it sure na yung babae ganun. Kasi di mo alam halimaw pala yung nililigawan mo. Diba? Napakahalaga po nun mga kapatid na sa panliligaw po ng isang lalaki, dahil mga Pilipino, di ba? Kasi ang iniisip kasi natin panliligaw yung ano eh, yung bang pupunta mo si girl, bibigyan mo ng bulaklak, tapos pakilig-kilig moment kayo. Hindi po ganun ang panliligaw. Ang panliligaw po, inaalam mo yung ugali ng gusto mong babae o lalaki. Inaalam mong mabuti. Kasi delikado yan kapag hindi maganda ang ugali niyaan. Subok na ho ng panahon mga kapatid. Subok ko na ng panahon. Marami na rin ako mga kapalpakan din dati na hindi ko to nakita. Tiningnan ko lang siya parang basta kilig, basta masaya, okay na. Pero ang totoo nun, hindi ko inalam ang ugali. Hindi natin inalam yung mga ugali. Ayoko mangyari naman sa mga bagong henerasyon. At kung may mga anak kayo, pwede nyo ipangaral to sa inyo. Kung pastor, may asawa na ako eh. May anak na ako, edi ipangaral nyo to sa mga anak nyo, di ba? Malaking tulong din. Karamihan naman no kasi dito almost age 40 plus, eh, 'di ba? Mga nandito. At bira lang yung mga binata rito. Pero marami pa rin mga single dito. So, makakatulong sa inyo to. No? Maaring ito man ay nangyari na o mangyayari o para sa mga anak nyo or ikaw mismo ang pinatutungkulan ng turo na ito. Makinig ka mabuti. Nakasalalay dito ang buhay mo at kapayapaan mo ng isip habang meron kang partner. Okay. Yung panliligaw po kasi panahon ito ng observation. Pinakakiramdaman mo yung girl na nililigawan mo. Ganun din naman yung babae, no? Inoobserbahan mo yung maging analytical ka, maging palaisip ka. Diba, nanliligaw ka, no? Kaya lang naman pala sumasama sa'yo kasi ano, laging libre, libre kain, libre pamasahe. Oh, kaya lang sumasama sa yung babae dahil libre, may pakinabang. Pero pag sa panahon na kailangan mo siya, na may mga kasama lang, subukan nyo guys ha, may nililigawan kayo, panayang kaya nyo dyan sa labas, di ba? Subukan nyo pakainin sa turo-turo, tingnan natin kung sasama sa inyo yan. Oh. Doon sa squatter area, part pa, no? Sorry the word. But the point is, maging analytical, mapagsubok, mapagmatsyag. At yung panliligaw rin po ay panahon po ng pagtatanong. Siya ba talaga? Compatible ba kami ng ugali? Ito po ba ay sa panahon ng ganto pa rin ba siya? Guys, huwag kayong maniwala na porky Christian, okay na. Guys, maraming Christian na demonyo kasama. Mas maganda pa mag-asawa ng unbeliever, kuno, na matino. Huwag kayong masyadong mag-ano sa scripture na sinasabi do not equal yoke to unbeliever. Una, hindi po ang context ng do not equal yoke to unbeliever. Hindi po tungkol sa marriage yun. Mali na naman yung mga tinuturo ng mga pastor sa atin, out of context. Exegesis, tungkol po yun sa pagsasama po ng mga taong nakakasama mo. Hindi tungkol sa pagnunobya, paghahanap ng panliligaw, mapapangasawa. Totoo po na dapat po talaga ang mapangasawa mo ay isang Christian. Pero dapat mas upgrade tayo. Hindi porke Christian, matino. Maraming mga demonyo talaga. Demonyo ang ugali. Pero Kristiyano daw sila. At marami naman talaga na unbeliever, hindi naniniwala sa paniniwala mo, magkaiba kayo, pero matinong kaasama. Okay? So ingat-ingat din kayo, huwag kayo masyadong dedepende sa mga tinuturo ng pastor. Una, yung context po nun ng do not equal yoke to unbeliever, hindi yun tungkol sa marriage, hindi yun tungkol sa love, courtship, and marriage, hindi tungkol sa love life yun. Tungkol yun sa pagsasama sa mga paganong turo. Yun po yung context po nun, guys, ha. Okay, number 2, ano ang pagkakaiba ng attraction? Number 2 tayo, guys, ha. Number 2. Burayin na natin yan. Number 2 tayo. Ano ang pagkakaiba ng attraction, infatuation, at love? Ayan. Ano yung pagkakaiba nila, guys?
Ang attraction po, kung sinabing attraction, ito po yung nakikita ng mata natin. Ano ba yung mga attraction? Uy, ang sexy niya, guys. Grabe, ah. Grabe, sobrang sexy niya. 36, 12, tapos 36 ang ang kanyang vital statistic. Ayan. Mala Jollibee, ayan. Skulot. Ang laki ng hita. Tapos 12 lang yung bewang, guys. Grabe yun. Parang langgam, guys. Ano yung mga langgam? Ayan. O kaya Coca-Cola bottle. Straight 36, 36, 36. Ayan, diretso parang lumpiang Shanghai. Sabi ni Kuya Herbs dati. Nandito ba si Herbs? Na andito yun, nakita. H. Ayan na. Sabi niya lumpiang Shanghai daw yun. Okay. Tapos pag nagkaanak kayo, lumpiang sariwa. Ayan. Ang katawan. Ano pa? Ah, oh, physical attraction, napaka-sexy, ang ganda niya, bata, oh. Meron namang attracted sa mga matanda ng konti, kaidara nila, marami niyan dito sa Bride of Christ. Meron naman pedophilia, hilig sa bata, ay Diyos ko. Hindi natin masasabi din sila pwedeng husgahan kasi natural po yun dahil tao po tayo. Nilikha po ng Diyos ang physical attraction, pero nakikita sa mata po yun. Okay. So, siyempre, pipili ka na nila, dapat dalawa yung mata, isang ilong, isang bibig. Ay, mahirap yung tatlo mata, no? Tapos kakanta-kanta ka ng ikaw ay talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Kaya pala ibang-iba, tatlo mata. O yung mga senior mahilig sa bata, lalo na may mga ibubuga pa. O yung mga senior o yung mga matatatandaan. Pero guys, sa totoo lang sa panahon natin ngayon, ako na-experience ko to kay Kaisel. Nung panahon at my age, pagkaidaran ko, ang hirap ligawan. Ito lang. Minsan busted ka pa. Daming mga kalokohan. Hindi kagaya ng mga Gen Z ngayon. Yan, kagaya ni Kaisel. Hindi ako nahihirapan ligawan siya. Kung tutusin, wala akong pag-asa dyan Wala akong pag-asa dyan. Bata yun, tsaka maganda. Bukod nun, ilang taon lang ako noon. 38. Si Kaisel, 18 years old. Guys, grabe. Kakaano lang. Kaka-menstruation lang. Ay, kaka-dysmenorrheal. Ay, batang-bata. Ang hirap. Paano nangyari yon? Di ba? So, ewan ko. Siguro, hindi naman ako pogi. Pangit-pangit ko nga eh. Ang point kasi doon, guys, iba yung generation ngayon sa noon. Noon kasi talagang Maria Clara, iba ng panahon ngayon, practical lang ngayon matatalino ng mga tao ngayon. Advanced ang technology na po tayo ngayon. Madali na rin makahanap ngayon through dating app. I'm not recommending to do a dating app, pero depende po yun sa inyong motibo. Physical attraction, hindi po yan. Ang infatuation po, number 2. Ano yung infatuation? Infatuation. Ito po yung nararamdaman ng emosyon. Yung bang kahit na hindi naman siya kagandahan, pero para bang mahal na mahal mo siya, hindi mo mawala sa isip mo yung babaeng yun, o hindi mo mawala sa isip yung lalaking yun, napakakisig, di ba? Napakatikas, di ba? Oh. Ang tawag po doon ay infatuation. Yung hindi naman siya pogi, pero ba't ba hangang-hanga ka sa kanya? Infatuation po yun. Hindi ka na-attract sa physical attraction, na-attract ka sa espiritong meron siya, sa kanyang pagkatao. Infatuation po tawag dyan. Okay, kaya ako tinuturo to para hindi tayo magkagulo-gulo mamaya. Ang sumunod naman po ay yung tinatawag na love. Ito yung love, ito yung mahirap. Ang love po ay ito po yung desisyon ng puso. Okay? Mabilis,
Mabagal ang attraction nakabase sa appearance. Ang love po ay nakabase sa karakter. Paano nga ba yung sinasabi ko dati? Wait lang, tingnan ko lang yung aking kodigo. Okay. Ang love po ay desisyon po ng puso. Ang attraction po ay mabilis. Ang love ay mabagal. Ang attraction po ay nakabase sa appearance. Ang pagmamahal po ay nakabase sa karakter. At marami yung naloloko dito, no, na akala nila love, yung pala, infatuation lang pala. Infatuation lang. Bibigay yan sa panahon na ng mahabang panahon. Marami naghihiwalay dahil ang naramdaman nila ay infatuation, hindi pa love. Okay. Kaya napakahirap talaga na matagpuan talaga yung tinatawag na true love. Dapat talaga yung pagmamahal mo sa taong yon, true love. Pag sinabing true love, ayun yung bigay ng Diyos talaga sa iyo. Hindi ka nag-effort, nag-antay ka, di ba? At yan, true love na yan, galing sa Diyos yan. Okay. Mahabang panahon po yan, matatag yan. Kapag kasi emotion mo lang, nadala ka lang, alam mo, naawa ka lang, no? Kasi nakakaawa siya. Sinagot mo kaagad. Ang tawag doon, infatuation lang po yun. Okay? Magkaiba po yun. Okay, number 3, bakit hindi dapat madaliin po ang relasyon? Number 3 na tayo Ilagay natin yan para hindi tayo nahihirapan. Alitan ko nga muna guys, wait lang Okay. Ano yung number 3, bakit hindi dapat madaliin ang relasyon? Ang sabi sa Ecclesiastes o sa Mga Ngaral, chapter 3, verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. There's time for everything. Ang nakakatuwa dito, meron part dito, no? May panahon ng pagyakap, may panahon ng paghihiwalay. Okay. Meron sinabi dyan. So, kanya-kanyang panahon tayo, guys. No? Ang pagmamadali po kasi ay kaaway po yan ng wisdom. Pag nagmamadali ka, para kami lagi may lakad. Ang relasyon po ay hindi minamadali. It takes time. Hindi yung nakita pa lang kayo, I love youhan na kagad. Tapos kayo na. Tapos bukas, break later. Tapos kakanta kayo ng kisap mata. Ay, Diyos ko. Okay, hindi ganon. Kakanta-kanta ka ng kisap mata dyan, sira ulo ka kasi. Nakikipaglaro ka pa, nakikipag-flirt ka pa. Hmm. Napakahalaga po nun yung sinasabi mo ng Bible na lahat ng bagay po ay nakatakda, tinakda po ng Diyos yan. Doon po kayo umano, guys. Doon kayo tumingin. Hindi minamadali nyo. Sa mga may asawa na, ongoing pa naman ang relationship nyo eh. Diba? Yung may mga may asawa dito, ongoing ang relationship nyo. O di wag nyo rin madaliin, mag-post din kayo minsan. Post din. Okay. Pastor, madalas po kami mag-away mga asawa ko, sobra na po, nasasaktan niya na ako. Din ko ako sa inyo, ganito gawin nyo, maghiwalay muna kayo, pansamantala lang. Separate muna kayo, pahinga lang. Ang usapan nyo, pahinga lang. Para ma-miss yung isa't isa, nang sa ganun, ma-release yung mga pagkakamali nyo. Ganun guys, ang the best practices. Misa magpahinga din kayo. Break. Break muna, cool off. Hindi mo, walang masama guys sa cool off. Walang masama doon. Kasi ano yan practical na paraan po yun para tumatag ang relationship. Kasi nagkakasawaan na kayo Wala nang respeto, tiwala. Di maganda muna. Ano muna tayo? Bakasyon muna ako, mga ganun. O magbakasyon ka muna, o hiwalay muna tayo, mga ganun. Mahalaga yung hindi nangangahulugan na separated yun guys Iba yung separated, yung sinasabing hindi na pwede. Kayo, nagmamahalan kayo. Kailangan nyo lang talagang makapag-isip muna at hanapin ang inyong mga sarili. Ayan, wait lang. Mas mabuting mabagal ang simula kaysa mabilis na hiwalayan. O sa mga nanliligaw, maganda na yung pinaghihirapan mo yung babae. Hindi nakuha mo kagad, one click lang.
parang mini fan, isang click mo lang may hangin ka na. Dapat talaga pinaghihirapan guys ang babae. Dapat nililigawan mahabang panahon. Tapos yung babae dapat pahirapan yung lalaki, no? Maganda pa rin yung mga ganong old school. Pero wag naman yung sobrang ano guys ha. Wisdom din. Mm. So paano mapapatagal yon? Oh, paano mapapatagal yung ganong ligawan? Dito tayo papasok sa number 4. Ang number 4 natin, wait lang. Ang number 4 natin ay bakit mahalaga ang friendship bago ang commitment. Basahin po natin sa Proverbs chapter 17 verse 17. Proverbs 17 verse 17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat. Itong ganda nito guys. Oh. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagaibitan, kapatid na tumutulong. Napakaganda ng verse na to guys kung i-apply nyo ito. Napaka ano po nito napakalawak po talaga. Iba talaga yung pag magsisimula kayo sa pagiging magkaibigan, close friend. Mahabang panahon yung guys. Mahabang panahon yun. Na dapat ma-realize nyo muna yung mga do's and don'ts, yung mga like and dislike na mahabang panahon, tsaka shared experiences. Napakahalaga po nun mga kapatid na tayo po ay may ganong sistema. Wait lang nga. Ang matibay na marriage ay nagsisimula sa matibay po na friendship. Ayan na natin. Ang matibay na marriage ay what? Nagsisimula sa matibay na friendship. Sa tingin ko guys, guilty ako dito. Sa tingin ko ito ang naging problema ko in my past experiences. Ligaw kagad, jowa kagad, hindi mo na kinaibigan. Kaya pagdating ng panahon ng marriage, wala na, marupok. Kaya napakahalaga ko talaga na friend muna. Friend muna kayo, kahit mga ilang buwan lang. Tapos, kung meron na kayong feeling sa isa't isa, mutual understanding, wag mo nang sasagutin, wag mo na kayo magjojowa. Friend uli. Friend lang, walang status na walang label, wala mo nang ganun. Friendly status. Bagamat meron na kayong feeling sa isa't isa, pero maganda pa rin yung ma-develop yung friendship. Walang commitment. Kasi ano yan magkakaalaman yan sa mga panahon na o paano mo siya pagtitiisan kapag may toyo siya, 'di ba? Karamihan hindi lang naman ng babae ang madalas tinotoyo, minsan lalaki rin. Tinotoyo rin 'yan. Okay. So, ang point po kasi diyan mga kapatid, kapag magkaibigan kasi kayo, natural po yung usapan, walang drama, 'di ba? Natural yung tawanan, lalo na pag magkaibigan, 'di ba? Doon lalabas ang sense of humor. Masaya 'yun. Masaya kaya yung nagtatawanan kayo kasi puro kayo dramahan. So, meron akong kilalang ganyang couple. Ayoko nang bagitin, no? Pero dito yan sa Bride of Christ. Nakakatuwa talaga sila. At panalangin ko na sana maging sila uli. Ayan. Nakakatuwa sila, no? Meron silang mga video na nagtatawanan sila sa luneta. Tapos, nagsasayawan sila ng, ewan ko, mari-mari yata yun. Nakakatuwa yung mga ganong couple na yung yung hindi boring, yung masaya kayo, magkaibigan kayo, sense of humor. Iba ho yun eh. Iba talaga pag magkaibigan muna talaga. Hindi sa madaling salita, hindi puro kilig. Dapat may pundasyon. Foundation ng relationship is friendly. Pagiging magkaibigan. At syempre, kapag kaibigan mo na, napakahalag po yung susunod na next. Susunod na next. Ano ba yun? Susunod na, ayan. Yung communication na.
Ano ang papel ng communications? Nakalagay po yan. Basahin po natin sa James chapter James chapter 1 verse 19. Sabi ito mga kapatid, ng minamahal, unawain nyo rin ito, maging listo kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. So napakahalaga mga kapatid na yung listening skills po natin sa kinakaibigan natin o sa ating nililigawan o sa mga nanliligaw din sa atin, mahalaga po yung nakikinig po tayo sa mga kwento nila. Kahit na hindi mo taste yung kwento niya, pakinggan mo. Hindi po mind reading ang relationship kasi. Hindi yung basa ng isip, hindi po. Hindi po hulaan. Okay. Nagkakagusto ka na pala sa kanya, yung akala niya tuloy, friend ang ano mo sa kanya. Kaya ang pakikitungo niya sa iyo, friend. Maganda magkaalaman na kayo, di ba, minsan. Kaalaman na kayo. Para na sa ganun, alam niya kung saan siya lulugar. Pero tanggapin mo yung katotohanan, kapag nabasted ka, tanggapin mo yun. Pag sabihin friend ka lang, wala ka nang magagawa doon. Nasa iyo kung magpapatuloy ka o hindi, kung kaya mo pa. So, hindi po hulaan kasi. Hindi po yung bahala ka kung mahal mo ko o hulaan ko kung bakit ako galit, di ba? Yung mga ganun. Communication, guys. Pakikipag-usap. Dapat clear. Dapat may choice. Kagaya ng sinasabi ni Sister Annalyn, ni Pastora Annalyn. May choice, okay. Communication, clarity dapat. Malinaw. Ano ba estado natin? Ang hirap kasi sa iba dyan, dito, yung di mo malaman kung ano ba talaga kayo. Okay lang yung mga pag-aantay, okay lang yung mga hide and seek. Ang pinaka nakakilig kasi sa relationship, yung mga hide and seek, di ba? Hanapan kayo, taguan, hanaan, tagapa. Magpaparamdam ka pag nagsawa ka, parang napagod ka, parang ikaw lagi nag-ini-initiate. O ikaw naman ang hindi magpaparamdam. Tingnan natin kung magchat-chat sa sayo o ganun. O mga ganun guys. Yun po ay mahalaga po yung mga ganun. Communication kasi yun eh. Nagkakaalaman po dyan. So, bukod doon, listening, makikinig, respeto guys, ang napaka-importante nito eh. Irespeto mo yung opinion niya. Huwag kang magbibiro ng mga bagay na ikakasakit niya. Halimbawa, nagkaroon ka ng girlfriend na mas matanda sa'yo. Oh. Huwag mo nang popoin. Pinupo mo pa, nakaka-insulto. Alam niyo ba mga kapatid, sa panahon natin ngayon, di ba nung mga 80s, 90s, ang mga henerasyon ng mga matatatanda noon, gustong-gusto nila na nangangano po sila. Po, opo, po, opo, po, opo. Natural yun. Pero sa panahon natin ngayon, parang nababago na yata. Kapag pinopo at inoopo mo yung tao, lalo na kung usapang marriage at love, courtship, and marriage, o yung may romantic feelings na, popoin mo, parang nakaka-insulto kaya yun. Parang sinasabi mo, napakatanda mo, bata pa ako, hindi tayo bagay, yung mga ganun. Totoo yun. So, minsan, depende yun sa inyo. Meron naman talaga na respeto lang, di ba? Nangyayari po yan pag may mga age gap, yung mga May December love affair. Ako naranasan ko yung May December love affair. Kagaya namin ni Pastora Hazel, matanda ako sa kanya ng almost 20 years, guys. 20 years ako matanda sa kanya. So, may mga age gap. So, ang maganda lang naman sa kanya, nung sinabi ko muna akong pupuuin, tinanggal niya yung kakpupo niya. Ayun. Ay, simula nun, hindi na siya nangangano po sa akin. Ayan. Maganda yung ganun. Ako gusto ko yung ganun, yung kahit na mas bata ka sa akin ng ilang dekada, huwag mo na akong pupuin kasi nakaka-insulto kaya. Kasi alam ko naman matanda na ako, pero huwag mo nang pamukha sa akin, di ba? Pero mga ganun eh. So napakahalaga po nun yung maraming relasyon na sisira dahil wala ho kasing pagmamahal. So napakahalaga ho ng mga kapatid na merong communication. At sa communication na yun, hindi lahat ng communication mga kapatid ay lisensya mo para gawin mo lahat.
Hindi porke open ng communication, dapat may boundaries. Dito tayo papasok sa pang-anim, yung papel ng boundaries. Okay. Yan, sunod-sunod to eh. Magkaka-relate po ito. Lakihan ko nga ng konti. Dapat may boundary. Wait lang ah. Ano ang papel ng boundaries? Sabi rito, no, may sinabi ang 1 Corinthians 6:18 na layuan ninyo ang mga bagay na nakakasira o pakikiapid, sabi. So may tatlong boundaries po. Una, emotional. Huwag ibigay ang buong puso sa mga taong hindi pa committed. Wala pa kayong commitment, hindi ka pa sinasagot, huwag mo munang mahalin. Baka masaktan ka lang bandang huli. At yung mga babae naman nililigawan, hanggang di nyo pa sinasagot, hanggang di wala pa kayong tiwala, huwag muna kayo pakinggan nyo lang. Kaya nga napakahalaga talaga, wag nang magligaw eh. Kaibigan muna. Tapos, ano na lang yun, bigla na lang susulpot yun. Sa haba ng panahon na magkaibigan kayo, bigla na lang kayo mag-holding hands nun. Mas maganda yun, di ba? Kasya naman yun, di ba, na may mga formal pa kayo, mga ligaw-ligaw, hindi na uuso ngayon yun. Sa panahon natin ngayon, hindi na uso yun. Iba na ang komunikasyon ngayon. Hindi na makaluma. Hindi na uso yung mga hara-harana. Yung bang yung mga kakanta ka doon sa harapan ng bahay ng nililigawan mo, kakanta ka ng "Oy ilaw, oy ilaw, sa gabing madilim, Diyos ko Lord, o tanglaw." Mga ganon. Wag na ho yan, hindi na uso yun. Sabi ni Lynette, bubusan daw niya ng tubig. Busang. Tapos, nung araw, aakyat ka doon na nanligaw, pupunta ka doon sa kubo na aakyat. Eh, di liligaw mo yung girl, di ba? Maya-maya yung tatay maglalatag na ng banig. Gabi na, tulog na tayo. Ayan. Hindi na uuso yung mga kapatid, tama na yun. May online na eh. May Facebook na, may YouTube na, may Instagram na. May chat na. So, sa tingin ko, the best talaga manligo, kasama rin yung chat. Mas high-tech yun. Eh, Pastor, iba pa rin talaga yung, yung nakikita mo. Oo, nandun na nga tayo. Di mag-video call kayo? Di ba? Ganun lang yan. Iba na yung panahon ngayon, guys. At napakahalaga po ng may boundaries din doon. Doon yung pag-uusapan natin. Porke tayo ay nasa high-tech na, dapat may boundaries pa rin. Huwag ibigay yung buong puso sa pagmamahal. Yung physical naman, meron pa isa, boundaries sa physical. Paano, Pastor, ibig sabihin ng boundaries sa physical? May limitasyon, hindi lahat pwedeng gawin bago ang kasal. O ayan, maraming mga premarital sexes nangyayari yan. Sige na, patunayan mo, mahal mo ko. Isuko mo na ang bataan. Ay, Diyos ko. Boundaries. Boundaries, ibigay nyo yan after marriage. Hindi naman kasalanan sa Diyos, pero the point is, iba pa rin talaga yung irerespeto ka ng asawa mo na kinuha mo siya after ng marriage. Historical yun, ha? History yun. Nakakuha ko ng asawa ko after nung kinasal kami. I'm very, very proud of my husband. O, di ba? Maganda yung ganun. Proud sa yung wife mo. Hindi yung nagkita lang kayo, nag-eyeball lang kayo, tinira mo na. Oh. Kakaya ka nun. Sabihin na natin naka-score ka nga, naging kayo, nagpakasal kayo nang wala sa panon dahil nabuntis mo. Kaya nga lang, the point is, yung credibility mo ng historical nyo ay hindi maganda. Okay. Lalo na kung nag-aaral yan, o ginombag mo agad, nasira, nalihinto ng pag-aaral dahil sa ginawa mo. Ibig na makapagtapos yung girlfriend mo, nangyari ano? Ibig na maging doktor yan eh, di ba? Ano naging trabaho? Sales lady, di ba? Tingnan niyo mga kapatid, tingnan niyo rin yun ha. Tingnan din natin yun. Wait lang. Ano pa?
Isa pang boundaries ay yung spiritual. Ito, nakalunot ng pakuan. Ayan. Spiritual. Hindi dapat ang relasyon ay ang pumalit sa Diyos bilang sentro ng buhay. Ano, hindi dapat ang relasyon. Oo, hindi dapat maging sentro ng buhay mo yung relasyon nyo. Hindi na lang yung lagi na lang jowa mo, iniisip mo, maghapon, magdamag kayong chat ng chat, wala ka nang ginawa, kundi hindi ka na nga nakakapagtrabaho, ilang beses ka nang uma-absent, kaka-date nyo, nauubos na pera mo. Tapos, napupuyat ka pa, pagpasok mo sa trabaho mo, lalatoy-latoy ka, 2 oras lang ang trabaho. Di ba? O hindi dapat ganon ang maging sentro ng buhay po natin pagdating sa spiritual things. Dapat ang Diyos pa rin. Maganda nga yung ganon, guys, na kayo, magkaibigan pa lang. Nagpe-pray kayo gabi-gabi. So, basta paano yun, malayo yung bahay niya. Eh di magtawagan kayo. Maganda yung mga kapatid. Gabi-gabi mag-pray kayo. May nililigawan ka. Dali mo siya sa Lord. Hmm. Turuan mo siya ng tamang Bible. Then sabihin mo sa kanila, sabay tayo mag-devotion, sabay tayo mag-pray. Malakas makabanding yun. O mag-online prayer, tama po yung sinasabi ni kapatid ni Julian. Maganda po yun. Malakas makakilig yun. Wala kang sinasabi, wala kang ginagawa. Hinahayaan nyo maging sentro ng Diyos ang buhay nyo kahit na hindi pa kayo. Di ba? Maganda yun. Nade-develop sa inyo yung spiritual things na ang sentro ng buhay nyo, ang Panginoon, para lalong i-bless yung relationship nyo in case na dumating ang oras na maging kayo, di ba? So ang mga boundaries ay hindi po para sirain ng relasyon, para protektahan ng relasyon. Okay. At kapag naprotektahan ng relasyon, dito papasok yung pangpito. Dito na papasok yung kompleto na yung compatibility nyo. So number seven, paano malaman kung compatible ba talaga kayo? Dito na yon. Dito ka na magdidesisyon. So, hindi po kilig, hindi po chemistry, hindi po sa zodiac sign ang compatibility, guys. Ha? Hindi po sa values, hindi po direction, hindi po character, faith. Ang tanong, pareho ba kayo may pangarap? Pareho ba kayo nang iniisip ng pangarap niyo sa buhay? Eh kung inililigawan mo, gusto lang maging may bahay lang, walang kakayanan o mangarap na kagaya ng pangarap na gusto mo pareho kayo nagtatrabaho. Eh tanongin mo sarili mo, ipagpapatuloy mo pa ba yan o bibigyan mo siya ng chance? Kaya napakahalaga talaga, kaibiganin mo muna para mabago yung pananaw niya. Ngayon, pag sa mahabang panahon, nakikita mo na parang ganun din, iba yung direction niya, eh di itigil mo ng panliligaw, friend na lang kayo. Dapat pareho kayo ng pangarap. Ito pa, pareho ba kayo ng pananampalataya? Dito papasok yung sinasabi ng mga ibang Christians na do not equally yoke to unbeliever. Maganda pa rin talaga yung pareho kayong Christian. Pag sinabing Christian, guys, hindi ko sinasabing perverted, ha. Pareho kayo naniniwala na by grace alone, through faith alone, ng kaligtasan. Pareho kayo ng gospel. Hindi yung ang gospel mo ay gospel of grace. Siya naman Christian kuno, pero perverted gospel. Hindi ganun, ha. Kailangan pareho kayo ng pananampalataya. Pareho kayo ng pinananampalatayanan ng iisang gospel. Kung sa inyo, mga taga-Bride of Christ dito, dapat ang hihingi nyo sa Panginoon talaga, yung pareho kayo nasa grace. Sabi ni Sister Annalie, yan ang motto ko dati nung single ako, kahit hindi mayaman, basta may pangarap at yan nga ang binigay. Oh, amen. Mahalaga may pangarap sa buhay yung makakapartner nyo. Hindi yung walang pangarap, walang di ba? Kahit mahirap, kahit na hindi kayo kayamanan, basta may pangarap, basta may goal. Di ba? Basta may pangarap ka na pareho kayo ng goal na, halimbawa, yung girlfriend mo, pareho kayong pangarap na matapos siya ng pag-aaral, suportahan mo siya roon, dapat pareho kayo ng pangarap makapagtapos siya. Hindi yung aasawahin mo kagad, tapos bubuntisin mo, hindi na natapos yung pag-aaral, sayang. Imbis na powerful kayo balang araw, para kayong pilantod. Hindi nakapagtapos yung asawa mo eh. Tapos ikaw tapos. So sabihin natin na maganda yung kaya nga lang, iba pa rin talaga na makapangyarihan kayo pareho. Diba? Oh. So pag nalaman mo na yung compatibility,
Ano yung mga dapat mong hindi balewalain? Ano yung mga red flags? Ano yung mga dapat mong iwasan kapag compatible na kayo? Ano yung mga dapat mong iwasan? So, number 8, marapit na tayo matapos. Ano ang mga red flags na hindi dapat balewalain? Dali lang guys ah. Ayan, balewalain. Ano yung mga red flags? Basahin po natin sa Proverbs chapter 22. Proverbs. 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 Nawawala yung Proverbs. Ayun. Proverbs chapter 22, verse what? Verse 3. Sabi rito, no, kung may dumating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit hindi ito pansin ng mga mangmang, kaya siya'y napapahama. Kung matalino kang tao, alam mo yung mga danger zone, mga hindi mo dapat baliwalain at pwede mo itong i-apply sa love, courtship, and marriage. Red flag po yung mga kasama mong o dapat mabago sa magiging couple mo, yung laging nagsisinungaling. Guys, yung kasinungalingan ang numero unong anay sa relationship. Kahit anong relasyon, mapakaibigan, mapamagulang, maparelatives man, o mapatrabaho, mapanegosyo, mapagkaibigan, mapasimbahan, at lalo-lalo na sa usapang asawa rin lang, ang kasinungalingan ang nakakasobra yan. Deadly yan, mga kapatid. Kasi nawawala yung trust. Okay. Yung mga simpleng OTW na me. Girlfriend mo, OTW na, yung pala ano pa lang, naliligo pa lang, OTW na daw siya. Yun, ang lakas makasira yung mga ganong simpleng kasinungalingan. Ngayon, makokorek naman yan sa panahon ng friendship. Kaya nga sa panahon ng friendship, maplansya na yan eh. O, ayoko nang ginagawa mo, nagsisinungaling ka, bilang kaibigan mo, dapat ganun, ayoko nang ganun, o, di ba? Kaya napakahalaga yung adjustment. Kung may nakita kayong ganyan na nililigawan nyo o nanliligaw sa inyo, may pagkasinungaling, bigyan nyo ng chance na magbago sa panahon ng friendship era. Kaya napakahalaga talaga yung friendship eh. O kaya yung ano pa yung mga red flag, yung mainitin ng ulo, naku, delikado yun ha. Yung nagger. Yung nagger na asawa, laging galit. Alam mo naman na magagalitin. Nasaan ka? Nandito ako sa pati nga ang picturean mo nga. I mean, guys, delikado yan. Red flag yung mga ganun. Maganong asawa, mahilig mangontrol. Mahilig kang kontrolin sa mga bagay na pastor, walang tiwala sa akin eh. Hindi sa walang tiwala, kaya lang sobrang pagmamahal sa'yo. Kaya nga lang, tingnan mo rin, bakit walang tiwala sa'yo? Baka naman may history ka na ng pagiging babaero nung araw. Kaya wala rin tiwala sa'yo. Kaya talagang napakahalaga talaga na magsimula sa friendship bago maging kayo eh. Kasi sa totoo lang, pag ang babae madaling makuha, madali ring mawala yan. Madaling mawala yung mga ganyan. Pag ang lalaki madaling mong nakuha, madali ring mawawala yan. Bakit? Kasi hindi nabuo yung trust. Hindi mo na nabuo through friendship era. Okay? Yun nga, yung pangatlo rito, yung masyadong kontrolado yung galaw mo. Gusto niya, nasaan ka ba? Sino kasama mo? Totoo ba talagang kasama mo nga? Patingin nga ng picturean mo nga. Yun pare, delikado yun. Delikado. Delikado yung ganong lalaki. May masyado kang hinahawakan. Kaibigan mo pa lang, sobra na. Pinagseselosan na. Pati aso nyo, pinagseselosan. Naku po, delikado yun. Ingat kayo doon. Totoo yung sinabi ni kapatid ni Julian, hindi kasi pinaghihirapan kaya madaling mawala. Alam niyo, totoo lang, maganda yung babae pinaghihirapan. Kaya yung lalaki, pag dumarating sa inyo, maganda yung pinaghihirapan. Yung matagal maging kayo. Sa mga may asawa na ho dito, at sa tingin nyo ay hindi na healthy ang relationship nyo, balik uli kayo sa pagiging magkaibigan. Ayan. Joke lang.
Mag-separate muna pansamantala. Ano muna, layo-layo muna. O cool off muna. Para nang sa ganun ay malagay yung renewing ng marriage para mapag-isipan nyo rin ho ito. Ma-develop uli sa inyo yung respect na nawala nung araw, ma-develop uli sa inyo yung trust na nawala sa mahabang panahon. Ito ay para sa mga may asawa na. Walang masamang mag-cool off mga kapatid. Walang masama. Nasa pag-uusap nyo yan. Okay. Ano pa? Seloso ng walang dahilan. Yan yung mga red flags. Masyadong seloso. Lahat pinagseselosan. Kaibigan mo, binigyan mo ng time, pinagseselosan yung kaibigan mo. Baka sa kaibigan mo, ganito ang time mo, chat ka ng chat, ako hindi. Yan, delikado yan, guys. Yung walang respeto, yung sumunod, red flags din yan, ha? Yung bang, yung kulang, yung hindi ka nire-respeto. Paano ba hindi ka nire-respeto? Yun nga, pag halimbawa nga nag-uusap kayo, pagsasabihan ka sa maraming tao. Sabi rito, no, asawa ko daming nagkaka-crush pero kalma lang ako kasi ako naman ang uuwian at kasama 24. Yan. Guys, yan yan to ha. Ito masasabi ko sa inyo mga kababaihan. Hindi lahat ng lalaki kaya iniiwan ng babae dahil marupok ang lalaki. Minsan din baka may pagkukulang kayo. Diba? Biro nyo, nakilala kayo ng asawa nyo noon na mabait, mapagpakumbaba, nire-respeto, malambing. After 5 years, nagbago kayo. Talagang iiwan kayo niyan. After 5 years, ayaw nyo na magpahalik. After 5 years, lagi kayong sinusuyo. After 5 years, ano nangyari? Hindi na kayo nagsesex. Ano yun? Maghahanap talaga ng iba yan, tapos badang uli sisisihin nyo yung lalaki. Sabi mo, mga lalaki talaga, babaeros kami. Tapos kayo yung mga pa-victim. Di ba? Minsan din kasi maligo-ligo din kayo mga babae, mga asawa nyo. Maligo, magpapayat, di ba? Mag-toothbrush, mag-listerine. Oh, ano ba? Magpaganda. Pag ang alam nyo yung asawa nyo ay maraming napakapaligid na lalaki, ay na babae, babae, yung lalaki na ba? Ay, bakla pala asawa. Nakapaligid na babae. Ka-office mate, kagaya niya, sinasabi ni Sister Princess, marami raw, yung husband daw niya ay maraming di ang laban mo dyan, magpaganda ka rin. Magpa-sexy ka rin. Talbugan mo. Mahalaga talaga hindi ka nagbabago. Kapag kasi ang babae nagbago talaga. Lalo na, yun, delikado sa relationship yun. Kapag yung lalaki naghahanap, halimbawa gusto kayong makasex, no? Tapos tinatanggihan nyo, nako, delikado yung ginagawa nyo. Walang sisiyan niya, may consequence yan. Tinutulak niyo yung asawa nyo na maghanap. Tinutulak nyo talaga, delikado yan. Kaya kung maaari, ibigay nyo, karapatan niya yun at banding niyo yun at saka mag-asawa naman kayo, di ba? Pinagpapala ng Diyos yung sexual union na yan kung mag-asawa lalo, di ba? There's a peace of mind. There's what? There is a peace of mind. There's a blessings also. Kapag ka-sex mo, asawa mo talaga. Kaya huwag niyo pagdadamot ang sarili niyo. Tsaka pag nakikipag-do naman kayo, wag naman masyadong di ba? Galingan nyo naman, Diyos ko. Yung mga hinahanap ng lalaki, ganun. Hindi yung lalamya-lamya kayo, di ba? Wala kayo para makaraos lang. Guys, kaya nga love making eh. Love making. Sorry for the word guys kung napupunta na tayo sa sexual. Love making. Pag sinabing love making, hindi yon sex. Pag sinabing love making, naglalambingan kayo. So kayo nakakita ng lambingan, hubad, tapos na. Tapos damit, tapos na. Ano yun? Dapat i-express nyo yung feelings nyo through that night. Through the bed scene. Ganun, mga kapatid. Huwag nyo yung pagkakita ng asawa nyo, delikado yan. Gumagawa kayo ng tinutulak nyo yung asawa nyo ng mga liwa. Tapos bandang huli, lalaki pa yung masama niyan. Okay, number 9. Ano ang green flags?
Kung may red flag, ano naman yung green flag? Mga dapat pahalagahan. Una, sabi sa Galatians chapter 5 verse 22, nandun po yung tinatawag na may self-control. Okay. Dapat niyo panatiliin ang self-control sa panahon na nag-aaway kayo. Kapag alam nyo ang isa ay mataas na at hat na hat ng magalit at sasabog na, huwag nyo nang salubungin. Dapat isa sa inyo magpakumbaba talaga. Kasi kung pareho kayo sasabog, mauuwi yan sa mga lumilipad na flying saucer na lumilipad na pintuan, lumilipad na salamin, lumilipad na mga robot, lumilipad, ano mga nakikita ko ito, lumilipad na ventilador, di ba? So, may iwasan po yan. Wait lang. Halikan agad pag galit, yun, depende. Magsipilyo naman kayo pag kayo hahalik sa asawa nyo, guys, ha? Okay. Ayan. Baka naman kamumumog nyo lang di ba? Okay. Ano pa yung green flags? Magpakumbaba, humility. Tama, guys, ito pa, no? Ito guys ito ang pinaka-importante sa lahat. Itong word na to, sorry. Napakahalaga niyan, salitang yan. Lakihan nga natin. Lakihan natin. Ayan. Napakahalaga po nito. Ito, yan. Guys, napakahalaga po niyan sa relationship. Napakahalaga po ng word na yan. Yan po ang pinakapandikit ng inyong pagsasama. Pag hindi ka marunong mag-sorry, nagiging lamat ang relationship, mauuwi sa hiwalayan, bitterness, mga naipong galit, mga awayan nyo, tapos hindi ka nag-sorry, kala mo okay lang sa asawa mo yun, darating ang oras, bibeltahan ka niyan. Mahalaga sa mag-asawa to. Mahalaga sa mag-asawa, magjowa, ang sorry. Napakahalaga po nito. Emotion kasi, may emotional bonding kayo Pareho kayo nasasaktan isa't isa. So napakahalaga po yung nagsosorry tayo. Okay? Ngayon ang tanong, ano na ang tanong? Kailan dapat umamin ng nararamdaman? Yan ang tanong. Ito na yung pinaka-conclusion natin. Kailan ba dapat umamin ng nararamdaman sa mga nililigawan po natin? Sabi sa mga ngaral chapter 3 verse 7, may panahon ng pananahimik at may panahon ng pagsasalita. Sabi ng Bible yun. Ang panahon ng nararamdaman, hindi yung kapag kakikilala mo pa lang, mag-I love you ka na. Hindi ganun. Okay. Hindi ka kapag puro assumption. Assumption. Yung nag-a-assume. Ay, si Jesus tawag ko doon. Kala mo, may tama na sa'yo yung guy, sasagutin mo kagad yung pala, father figure lang pala ang tingin niya sa'yo. Para ka lang palang anak niya. Yeah. Hindi kapag puro assumption. Ano pa? Hindi kapag puro yung mix ang signal, mali-mali mga signal. So, kailan ka aamin? Umamin kapag may friendship. Aamin ka na lang sa panahon pag may friendship. Ano pa? May trust at may consistency. Ito, napakahalaga niyan. Mag-aaminan lang kayo kapag nabuo na yung friendship, tiwala. Pero pag wala pang friendship, mag-aaminan kayo, malaking kalokohan yun. That's not true love. Baka ano lang yon, baka pagnanasa lang yon o baka nagfi-flirting lang kayo. Pero ang tunay na love, nagsisimula lahat-lahat sa friendship. Napakahalaga po no. Trust. Okay. Itong trust, hindi to yung condom Ano ho to? Pagtitiwala po ito. So may consistency rin. Dapat consistent ang inyong communication. Meron na kayong shared experiences. Dumanas na kayo sa panahon ng problema at pagsubok na sa inyong relationship bilang magkaibigan.
na meant to be mo balang araw o mutual understanding na kayo, meron na kayong ganun. Okay. May sapat na pagkakakilala at handa kang tanggapin kahit anuman ang maging sagot, ma-busted ka man o hindi. Sabi ni Pastor Richard, diyan ako guilty. Naging mag-asawa kami na hindi nag-start sa pagkakaibigan. Nagmadali eh. Hinahabol yung calendar. Ay, baka mawala na kayo sa kalendaryo. Habang malakas pa, sabi ni Pastora Princess, habang malakas pa, mag-make love ng one to sawa. Ay, Diyos ko. Kasi pag gurang na kayo, hanggang pangarap na lang kayo. Ayan. Lalo na yung mga pag tumatanda na, yung mga meron ng eretic, dysfunction, yun, delikado yun. Medyo mahirap yun. Hanggat bata pa lang, hanggat malakas pa kayo, legit pastora, inaaraw-araw na po. Pero wag naman yung guys yung ihi lang ang pahinga, wag naman ganun. Kumain naman kayo, ha? Okay. Ay, ano masabi ko? Sorry po. Okay. Ang conclusion, ang big idea, ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay inuuna nila ang relasyon bago ang foundation. The biggest mistake, ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay inuuna nila ang relasyon muna. Wala munang foundation. Wala munang kaibigan. Aray ko, tinatamaan din naman ako dito. Guys, ito, maraming tinatamaan dito. Pero salita kasi ng Diyos to, hindi naman salita ni Pastor Edwin to eh. Kaya ako, subject din akong tamaan din dito. At totoo po yun, na my past relationship, walang kaibigan eh nangyari. Kaya walang foundation. Kaya sa mga susunod na henerasyon at mga nakikinig ngayon sa ating YouTube channel, mahalaga maging magkaibigan muna kayo sa mahabang panahon, kahit siguro minimum lang 6 months. Yan, mga 6 months. Tapos constant ang ang inyong pagkikita. Pastor, ano bang tip mo sa amin? Kung ako ibabalik sa nakaraan ko at manliligaw ako, halimbawa bumalik ako sa pagkabata ko, manliligaw ako, ito gagawin ko. Ang gagawin ko talaga, kakaibiganin ko muna. Kaibigan muna. Hmm. Tapos, syempre, dahil kaibigan mo, di kausap-usapin mo, biru-biruin mo, patawanin mo. Lalo na kung meron kang sense of humor. Eh, ako naman, kahit paano naman, kahit corny yung mga joke ko, nakakapagpatawa rin naman ako ng girl. So, ganun ang gagawin ko. Kakaibiganin ko talaga. Mahabang panahon yun. Mahabang panahon. Magkakakilala lang kami ng mga ugali. Para sa pagkakaibigan pa lang, pwede na akong bumitaw kung meron akong di nagustuhan na ayaw magbago o meron pang panahon para magbago, di ba? Napakahalaga po nun, nung kaibiganin mo muna. Magkaroon kayo ng mga shared experiences at ang gagawin ko dyan gabi-gabi o lalo na ngayon technology ngayon gabi-gabi o tawagan ko siya tapos sabay kami magpe-pray kahit magkaibigan lang kami. Doon nabubuo yung tinatawag na yung ating mga pinag-aralan dito. Alin? O hindi sa attraction. O, hindi minamadali ang relasyon, di ba? Mahalaga yung communication. No? Mapapractice natin to. Tapos pero may boundaries. Okay. Hindi yung tulog na yung girlfriend mo, yung kaibigan mo, yung nililigawan mo, chinachat mo pa. Tsaka guys, mag-e-excuse kayo pagkatawag kayo. Pwede ba akong tumawag? Busy ka ba? Mga ganun. Pag busy, pag sinabi niyang busy siya, huwag mong kulitin. Huwag na yung, tsaka iwasan niyo yung away-away sa chat. Halimbawa, sinabi lang niya na busy siya, tapos bigla kang tatamaan ng emosyon. Sasabihin mo na, iniiwasan mo na ba ako? May galit ka ba sa akin? Iwasan niyo yung mga ganun. Hindi healthy yung mga ganun. Dapat unawain nyo kung anong sagot niya, unawain nyo. Kasi Hoda nagsisinungaling o hindi, mahalaga yung respeto. Para nang sa ganoon, nabibuild sa inyo yung trust na, ito palang taon to, kahit na minsan na may pagka-toxic ako, kaya akong dalhin. Hahanga sa inyo yung guy, hahanga rin sa inyo yung girl kapag ganun ang ugali nyo.
Usap, sabay-sabay mag-grocery, bro. Ay, bahala kayo mag-grocery kung gusto nyo. Balik kayo sa Katoliko, punta kayo ng simbahan sa Quiapo, magluluhod kayo doon dalawa. Bahala kayo. Oh, napakahalaga po noon. O pagkaibigan mo, mahabang panahon kayo magkaibigan, no? Darating at darating ang oras, magkaibigan kayo, magkaibigan kayo, magkasama kayo. Kusa na lang kayo mag-holding hands niyan na meron na pala kayong feelings. O di wala nang ligaw-ligaw, mutual understanding kagad. Tsaka nyo pag-usapan yung feelings nyo. O doon papasok yung relationship na. Wala nang formal-formal na may nararamdaman ka ba sa akin? Di na uso yung mga ganun. Kahit konti ba may nararamdaman ka sa akin, mga ganun. Mag-I love you ko. Sus ko pa nga mga kapatid, hindi na uso yun. Style ng bulok na yun. Wala na yun, hindi na uubra sa panahon ngayon yun. Ang panahon ngayon, tahimik, wala nang dal-dal-dal-dal, wala nang sat-sat-sat-sat. Hayaan nyo yung panahon na magdala sa inyo na maging kayo. Okay. Kapag mahina ang foundation, mahina po ang relasyon. Kapag matibay ang foundation, mas matibay ang courtship. Mas matibay ang engagement. Mas matibay ang marriage. Tandaan nyo ito ang tamang relasyon na hindi nagsisimula sa I love you. Natin to. Ito patama to sa mga mahilig mag I love you kagad. O, hindi nagsisimula. Teka lang guys. Ang tamang relasyon ay hindi nagsisimula sa I love you. Nagsisimula ito sa tamang fondasyon. So, yan po ang ating napag-usapan ngayon at palakpakan natin si Lord. Ayan. Sana may natutunan kayo at kung meron man kayong, kung di man kayo makarelate dito, i-share nyo po to sa mga anak nyo po na dumadaan sa mga gantong panahon. May at least may maipapangaral kayo, meron kayong masasabi sa mga anak nyo. At sa mga binata dalaga pa rito na hanggang ngayon single pa rin o mga single mom, single dad, ito na yung chance nyo para mabago yung history, mga pagkakamali nyo nung araw. Ito na yung panahon na yun. Na napakahalaga ho talaga na bago ho kayo mag-asawa muli o bago ho kayo kumawa ng partner uli, kaibiganin nyo, huwag kayong magmamadali. Hindi porke matanda na kayo, magmamadali kayo. Huwag na, mahirap yun. Maganda pa rin talaga na magsimula kasi magkaibigan. Alam naman, 6 months lang naman eh. 6 months, guys. 6 months. The best. 6 months. Parang sanggol. Sa loob lamang ng 6 months, matured na. Okay? So, palakpakan natin si Lord. Pwede na ho magtanong ang mga gusto magtanong at bubuksan ko po yung mikropono. Handa na po. Magsalita na lang po kayo. Pastor, maraming po salamat ulit sa fellowship. Di na po ako makakinig sa Q&A. May work po ako tomorrow. 10:15 na. Okay. Tulog na po kayo. Sleep well po. Salamat. Enjoy your blessings. Good night, everyone. O sige guys, tanong na ho kayo. Ayaw niyo magtanong. Pastor, ang tanong lang po, bakit po kapag ganitong usapan alive na alive ang utak? Oh. Syempre, ano to needs to common to Okay lang single basta may anak. Okay, desisyon niyo yan. Wala po ba magtatanong? Kung wala po magtatanong, magko-closing prayer na po tayo. Promise. Okay, pakita ko lang sa inyo itong page natin. Habang wala pa nagtatanong. So, ito po ay 6 na weeks, 6 weeks po natin pag-uusapan. Part 1, napag-usapan na po natin ng compatibility issues. Part 2, foundation ng relasyon. Ito po yon. Next,
Next meeting, guys, baka hindi lang 'to Linggo, Sabado. Sinisipag na ako mag-Bible study ulit tayo, na-miss ko kayo. So baka Thursday mag-Bible study ulit tayo. Part 3, Biblical Courtship. At maganda po 'tong purpose-driven dates, oh. Naka-imbento tayo tinuruan ako ng naka-imbento ako ng topic na purpose-driven dates. Maganda po 'tong topic na 'tong purpose-driven dates. At number 5, naka-focus sa communication. At 6, ito na yung panahon ng engagement to marriage, kung pakakasalan mo na yung babae. So, patuloy na po tayo sa pag-aaral. Ano pa ba? Antay-antay lang po sa Bantay Propesya po natin. Pasensya na po kayo, hindi ako nakakapag-upload. Alam naman ng karamihan dito na may pinagdaanan ako ng mga nakaraang linggo, kaya medyo nahihirapan akong gumawa. Pero ngayon, gagawa na po ako. I will try my best po uli. At ayoko mamatay ang aking YouTube channel. Diyan ako kumukuha ng aking ikabubuhay. Guys, salamat nga pala. Pasensya na kayo kung ipopromote ko ulit ito sa mga gusto pong sumuporta sa church po natin sa Bulacan at Las Piñas na itatayo po natin. Ito po yung aking GCash number. For those who would like to support our church ministry, you may send love gift through GCash. Salamat mga kapatid. Toka-toka lang to. Walang sapilitan to, ha. Kahit magkano, kahit piso ba yan, 2 piso, 30 pesos, 100, bahala na kayo. Kahit magkano lang, hindi ko kayo inuobliga, walang obligasyon. Pwedeng hindi kayo magbigay, okay lang, pinagpala pa rin naman kayo. Sa mga gusto lang tumulong, mga may conviction lang na tumulong, tulong lang po, maraming salamat. At ano pa ba? Lagi ko sinasabi sa inyo na every starting ng June 13 pa po tayo nagsasabado uli, Ito po yung ating online service talaga. Ngayon kasi, Sunday, tinoyo lang yung pastor nyo. Na-miss kasi kayo, kaya may mga ganito talagang meeting na mga hindi maiwasan, madalian. Ano pa ba? Tingnan ko lang. Okay guys, masyadong controversial po ito. Marami pong galit na galit nila pag narinig nila yung LGBTQ church. Ang Bride of Christ po ay hindi sumusuporta sa pagiging bakla at tomboy. Pero sumusuporta ang Bride of Christ para abutin sila. Tao sila guys, makasalanan kagaya natin, huwag natin silang hatulan. We are not tolerating sin, but we are what? Welcoming the sinners. Against tayo sa kasalanan, pero yung tao, hindi tayo against sa tao. Okay? Dapat maintindihan po ng iba to. Marami mga basher dito no? Hindi ko na nga binasa. Tawa ko ng tawa. Ay mga rito. Dapat po ang simbahan po, pag nag-share po kayo ng gospel, make it sure po na grace. Kasi alam nyo bakit ganito yung church natin na welcome ang mga LGBTQ? Kasi we are promoting grace gospel. Gospel of grace kasi tayo. Puno tayo ng biyaya. Walang biyaya yung mga taong hinuhusgahan yung mga LGBTQ. Basahin ko to, pag-aralan natin ng konti. May mga galit na galit kapag narinig nilang welcome ang LGBTQ sa church. Ang tanong ko, sino ba ang pinana ni Kristo? Ano ba dahilan ba't pumunta si Kristo sa lupa? Yung mga banal na ba? Hindi, yung mga makasalanan. Tayong lahat yung makasalanan. Kung hindi ka makasalanan, lumayas-layas ka na sa grupo na to. Kung hindi ka makasalanan, kung tingin mo banal ka, layas-layas ka na. Ilayas ko. Maluwag ang pintuan ng mga hindi makasalanan. Pero yung mga umaamin ng makasalanan dito, welcome na welcome po kayo sa church. Kaya nga siya tinawag si Jesus Christ na na friend of sinners. Okay? Hindi dahil kinukunsiti po ang kasalanan, kundi dahil ang gusto nating silang iligtas. Against tayo sa kasalanan ng pagiging bakla, yung mga ginagawa nila, against tayo ron, pero hindi tayo dapat maging against sa mga tao. Mga tao. Tao yung mga yan. Tao. Hindi natin dapat sila hatulan, husgahan. Pero yung mga pariseo dito, ang dami makahusga. Ay, nako. Dapat maubos na yung mga pariseo to, no?
Kung ako lang kagaya sa Mobile Legend na may cheat day, may cheat, i-cheat ko mawala na sa mundo yung mga parise. Ma-rapture na. Dalhin sa impyerno kagad. Joke lang, biro lang. O, kung welcome ang magnanakaw para marinig ang ebanghelyo, bakit hindi ang mga LGBTQ? Sa church nyo, pwede magnanakaw eh. Welcome nyo. Eh, ba't yung mga bakla ayaw nyo? Yung mga addict na mini-evangelize nyo, welcome sa church nyo. Eh, bakit yung mga bakla ayaw nyo? Mga tibo ayaw nyo? Kung welcome ang lasinggero, sugarol, babaero, sinungaling, ang mapagmataas, chismoso, at mapagkunwari, bakit yung mga grupo na mga gusto ninyong pagbawalang makarinig ng, di ba, ng Bible? Bias yun. Pare-pareho lang tayong makasalanan eh. Meron nga na mas maganda pa yung ugali ng isang bakla kaysa doon sa pastor na nagtuturo. Meron ganun na. Kaya huwag nating yung mga tao, husgahan. Huwag tayong tingnan sa sarili natin na napakababanal natin. Kasi po, ang trabaho ng church ay pangaral ng gospel. Hindi maging immigration officer sa langit. Hindi tayo immigrator. O hindi ka po pinapunta sa langit, bakla ka, dito ka lang, bago ka, hindi pupunta ka na impyerno. Yan ang mga immigration yan, parang doon sa pupunta ka na ibang bansa, may immigration officer. Itatatakan ka kung makakapunta ka ba ng US o hindi. Kung cancel ba ang flight mo o hindi. Hindi tayo ganon. Hindi tayo tagapili kung sino yung pwedeng makarinig ng kaligtasan. Ang trabaho natin, ihatid silang lahat kay Kristo. Banal man o hindi, pastor man o bakla. Ang Espiritu Santo po kasi ang nangungusap sa kanila. Si Jesus ang tagapagligtas, hindi ho tayo, oy. Sa mga nakikinig ngayon, mga ibang born naging Christian ngayon, mga perverted gospel, ay naku, magbago na kayo. Repent kayo, repent. Hindi namin sinasabi na tama ang kasalanan, ha? Ang sinasabi namin, walang makasalanan mababago kung hindi mo na siya maririnig ang ebanghelyo. Ang topic po natin, makapakinig sila ng Bible. Huwag nyo silang pagbawalan pumunta ng church na baka madumihan ang church nyo. Marurumi rin naman kayo lahat. Ang church po ay hindi lugar ng mga taong walang problema. Lugar ito ng mga taong nangangailangan po ng tagapagligtas. Okay. Ang mabuting balita ng kaligtasan, mga kapatid, ay para ho sa lahat po yan. Ang tanong ay hindi kung sino po yung welcome. Ang tanong po rito kung sino yung handang tumanggap kay Kristo. Kaya yung mga pastor dito na nagbabanal-banalan, magbago na kayo. Kala nyo, napakagagaling nyo. Sablay naman. Marami niya sa mga perverted gospel churches, mga gospel of works, ganyan sila. Mga toxic ang mga ugali ng mga pastor na yan. Pero ito sa Bride of Christ, welcome po mga makasalanan dito. Kasi punong-puno ho tayo ng biyaya ng Diyos. Biyaya niya, spread natin. Okay, so okay na yung post na yan. May mga pinost pa ako dito. Hello po, Pastor. Sige po, pwede na ako magtanong po uli. Sir Richard, go ahead po. Tanong lang naman po, okay lang po ba kung ang isang tao po o magkasintahan o magpartner na ng matagal ay hindi na magpakasal? Okay, so Kasi salamat po. may mga certain history or si lalaki or si babae merong cheating issues kaya itong si partner parang hirap na mag-decide na magpakasal. Pero nagsasama sila. Is it okay ba yon o kasalanan ba yon? Kasi may mga ganun po kasi. Okay, ang tanong muna dito, kasalanan ba ang hindi magpakasal? Yun ang tanong dito eh, kasalanan ba? Kasalanan ba? Okay. Type natin kasalanan ba? Kasalanan mo bang... tama na. Kasalanan ba ang hindi magpakasal?
Yan ang tanong, di ba? So, dalawa yan. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa tao. Sa Diyos, kapag na kay Kristo ka na, you are forgiven by Christ. Ibig sabihin, Pastor, kapag hindi ako kasal, kagaya nga hindi ako kasal, hindi ako nagkakasala sa Diyos. Hindi ko sinasabing hindi ka nagkakasala sa Diyos, pero pinatawad ka na. Iba yun ah. So, ibig sabihin, wala nang problema sa Diyos. Ang tanong, sa tao ba kasalanan? Ang sagot, oo, kasalanan sa mata ng tao. Yan ang magandang sagot dyan. Bakit? Nasa batas po ng Pilipinas na kailangan magpakasal ang dalawang couple. Anong purpose? For legal purposes. Legal purposes. Ano ba yung mga legal purposes? Siyempre, yung mga properties. Gamit din sa mga security. Di ba? Social security pala. Social. Yun ang purpose niyan eh. Bakit may marriage eh? Legal purposes to ah. Social securities. Then yung mga pensions. O yung tinatawag na... Ano tawag dito? O tama. Pensions, mga ganyan. Mga pamana. O yung properties. Yan lang. Yan ang purpose. Kapag mayaman ang asawa mo, hindi kayo kasal. Pag namatay ang asawa mo, hindi ikaw ang tagapagmana. Bad trip ka. Yun lang ang consequence nun. Mapupunta yon sa anak. Imbis na ikaw, sayang. Nanalo pa naman sa loto yung asawa mo, naging bilyonaryo. Tapos pinainom mo lang na ng pampatulog na matay. Sayang, di ba? Ay, kung yung gagawin yung guys, yari kayo sa batas. Joke lang. Ayan po. Salamat po, Pastor. Tapos meron din akong tanong. Itong tanong na to ay one of the general questions na inside marriage naman po. Ang tanong po kasi is kasalanan po ba if yung kanyang asawa ay hindi makikipag-sex sa kanyang asawa? Teka lang guys ha. Hanapin ko lang yung verse. Yan guys, hanapin ko lang yung Bible verse ha. Ang tanong ni Kuya, kasalanan ba ang hindi nakikipag-sex sa kanyang asawa? Kasalanan ba yun? Tingnan natin yung Bible mismo. Wait lang, ang bagal kasi ng ano ko, yung application ko. Kasi tingnan niyo mga kapatid, sinabi kasi 'di ba ng Bible na yung katawan mo ay sa asawa mo 'yan, 'di ba? May sinasabing gano'n. Wait nga muna mga kapatid, may bagal kasi ng laptop ko ngayon. Naka-laptop kasi ako.
Okay, so basahin po natin. Nakita ko na yung Bible verse. Wait lang ah. Kasi po, ayon sa Biblia, yung pagtatanggi na pakikipagtalik sa asawa ng walang kasunduan at walang makatwirang dahilan, ay hindi po yan recommended eh. Tinatawag po yan ni Apostol Pablo na wag daw gawin daw yon. Sa nakasulat? Sa 1 Corinthians. 1 Corinthians. Nauuhaw ako guys. Wala naman kasi akong katulong dito. Dapat may taga-abot ng tubig sa akin dito eh. Ayan. Wala rin akong taga-hugas ng pinggan dito. 1 Corinthians chapter 7, verse 3 to 5. Dapat to pa rin ang lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Ang sabi dito, no, sapagkat hindi na ang babae ang may kaparapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Payo to ni Pablo, context tayo. Payo ni Pablo, hindi to utos ng Diyos. Payo ni Pablo sa mga taga-Korinto. Korinto taga ang kinakausap. Gayon din naman, hindi ang lalaki may karapatan ng sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa. Maliban mapagkasunduan ninyong huwag muna magsiping upang maiukol niyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil hindi kayo makapagpigil. Wala naman sinasabing kasalanan dyan eh. Sinabi lang, payo lang talaga to. Okay. So mula rito, makikita po natin yung mga ilang principles, no? Na yung mag-asawa ay magkatuwang sa pananagutan sa isa't isa ayon sa verse 3. Okay. Ano pa? Hindi dapat ipagkait daw yung pagtatalik bilang parusa o kontrol o walang sapat na dahilan. Kasalanan yon sa asawa mo. Okay. Maaari lamang pansamantalang umiwas kung kapwa kayo daw magkasundo at may layunin na gaya daw ng prayer, sabi ni Pablo rito. At pagkatapos, mag-sex uli kayo kung gusto nyo. Hindi rin po sinasabi ng talata na ang isang asawa ay maaring palitan ng isa. Sa kabuuan ng Biblia, ang pag-ibig ay may ano po kasi yan paggalang, tapos pagmamalasakit pa. May concern kasi dun eh. At pagsanga-alang-alang sa mga kalagayan ng ninyo, no, dapat sinasang-alang-alang niyo. Halimbawa, kung may sakit, o kaya bagong panganak, o kaya ano pa, may seryosong problemang maaring physical o emotional. O iba pang makatwira pong dahilan po kasi dapat natin dapat nyo itong harapin ng may pag-unawa at pagmamahalan. Okay. Kaya ang maikling sagot po rito, kung hindi pagkikipagtalik ay sadyang ipagkait sa asawa ng walang kasunduan at walang katwiran dahilan, ito ay salungat sa turo ng itong verse na to. Okay. Kung may makatwirang dahilan at may pag-uusap po at pagkakaunawa ng mag-asawa, hindi po pinapakita ng Biblia bilang kasalanan. To make story short, hindi kasalanan po na magkaroon ng pagtanggi ang mag-asawa sa Diyos. Hindi kasalanan sa Diyos yun. Ang problema lang doon, relationship niyong dalawa. Magkakaroon kayo ng tampuhan yan. Hindi magiging warm. Sa inyo pa rin, sa tao pa rin ng bagsak. Pero sa Diyos, wala. Diyos, kung di nakikialaman Diyos sa pakikipag-sex nyo, bahala kayo sa buhay nyo, sabi ng Lord, mabuhay kayo na mapayapa. Tapos na ako sa krus. Niligtas ko na kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Kayo magbibigay ng kapayapaan ng pag-iisip nyo sa pakikipagkapuan nyo. Okay, so yun lamang po, Pastor. Pastor, meron pa isa. Ito naman para naman din po ito sa lahat ng mga nakikinig. So ako po nagtatanong lang in behalf of them kasi medyo hindi napansin to sa sa messages po. Last question po para po dun sa topic is kung yung fornication, Pastor, yung tinatawag na pakikipagtalik bago ang kasal. Kasi marami pong ganun na nasa relationship status na sila na magjowa tapos nagsisex sila, ganon. And marami po ang nagko-condemn sa kanila na, kasalanan yan sa Diyos, hindi niya dapat ginagawa yan. Paparusahan kayo ng Panginoon. So, sa inyo po, Pastor, ano po ba ang inyong insight
Kasi po ako po kasi, base nga rin po sa Ebanghelyo, yun nga, alam ko hindi na talaga eh, pero gusto ko po marinig po yung insight nyo pagdating doon. Kung masama po ba yun, yung fornication, yung sex before marriage. Salamat po. Wait lang guys. Okay, so kung ako tatanungin nyo ay exegesis na tayo, hindi na tayo eisegesis, kagaya ng dati. Okay, hindi ko sinasabing na kasalanan to, pero kung tatanungin nyo ako ngayon sa panahon na nag-exegesis na ako, ang sagot ko ay oo. Ang sex before marriage ay isang kasalanan. Ang tanong dito, kasalanan saan? Diba? Hindi ito nagiging tama dahil lamang nasa ilalim siya ng pananampalataya ng biyaya. Okay? Hindi porke nasa grace tayo, okay. Pero hindi ito dahilan para mawala ang kaligtasan ng isang taong nananampalataya kay Kristo. Disclaimer lang. Hindi nawawala ang salvation mo. Sa atin, sa Gospel of Grace, ang kaligtasan ay sa umagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus Christ, hindi sa pagsunod sa kautusan o yung pag-iwas sa kasalanan. Alam naman natin yan. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sinabi rin in John 3:16 na naligtas tayo sa umagitan ni Kristo. Ang sex before marriage ay kabilang pa rin sa sexual na kasalanan na binabanggit sa 1 Corinthians chapter 6 at 1 Thessalonians. Basahin nga natin Sabi sa first, nabanggit siya pero ang tanong kasalanan ba? Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Ang sabi rito, no, huwag kayong makikiapid. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakaka-apekto sa kanyang katawan. Ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Ayun. Ang pakikiapid pala ay kanino ka nagkakasala? Sa sarili mo. Kasalanan ba to? Oo. Kanino? Sa Diyos? Hindi. Sa sarili mo. Ayan sabi ng Biblia eh. Pero kung tatanungin mo kasalanan, kasalanan siya. Kanino? Sa sarili mo. Basa pa tayo ng iba pang verse. Hebrew chapter 13. Hebrew chapter 13 verse 4. Dapat igalang ng lahat ng pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kay sa isa't isa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang nakikiapid at nangangalunya. Ayan. Hahatulan daw ng Diyos ang nakikiapid at nangangalunya. Anong hatol to? Salvation ba to? Hindi. Di ba balang araw haharap tayo kay Kristo, be a judgment, o doon tayo hahatulan ng Diyos kapag na kay Kristo ka na. Wala naman sinasabi dyan na nawawala ang kaligtasan nyo. Sabi sa verse 5, huwag kayo maging pera, masiyahin kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iwan pababayaan. Kahit ang buong tapang na nasabi, ang Panginoon ay tumutulong sa akin. Wala naman sinasabing salvation sa context eh. So, ibig sabihin, ito ay God's discipline. Kasi tinan nyo guys, no? Kung pag-aaralan natin ang Biblia, di ba sinasabi ko nga sa inyo, ihiwalayin nyo, rightly divide. God's salvation, iba yung God's salvation, iba yung God's discipline, at iba yung God's rewards. Tatlo yan guys So discipline, pumapasok doon, hindi po salvation ayon sa context. So ang context dito, paparusahan daw ng Diyos o hatulan daw ng Diyos. Sabi raw dito, no? 13 verse 4. Tingnan natin sa totoong salin, King James. Marriage is honorable in all and bed undefiled, but who wrongmowers, adulterer, God will judge. Anong judge to? Dalawa kasi ang judge.
Isang judgment for the saints, yung Bema judgment, alam naman natin yon. At isa naman final judgment to the lake of fire. Sa context, walang binabanggit dito na ito ay eternal damnation. So, saan siya papasok? Hindi sa salvation ang topic. Nandito siya sa God's discipline. Hahatulang ka ng Diyos. Nakikipag-sex kasi hindi mo pa asawa. So, ano ang hatol ng Diyos sa iyo doon? Ano ang possibility? Of course, ang possibility nun, pregnancy. Papahintulutan ng Diyos na mabuntis mo yun. At ang consequence nun ay nabuntis mo siya, hindi pa kayo handa. Yun ang problema nyo. Yun yung consequence ng sin. Hindi nawawala ang discipline ng Diyos, mga kapatid. Hindi porke ligtas ka na, walang discipline. At iba naman, mga kulang-kulang sa pag-aaral, yung discipline, sinasama nila yung salvation. Mga hindi marunong mag-divide ng scripture. Ayan ka, nawawala ang kaligtasan kasi kayo wag kayo magse-sex before marriage. O, yan yung mga kulang-kulang, hindi nag-iisip. Hindi nila naintindihan na may discipline, may rewards. Diyos ko. Kung babasahin mo to by exegesis, eto guys exegesis to exegesis. Ito yung whole counsel of God. Yung totoong tinuturo ng gospel of grace. Ang Diyos may kaligtasan. Ang Diyos ay nagdidisiplina. Ang Diyos ay nagre-reward sa mga mabubuting gawa natin. Yung sinasabing nahatulan doon, discipline yun. Ano yung mga consequence nun? O ano? Diba may asawa ka, nag-early marriage ka doon sa isa, nalaman ng asawa mo, patay ka, huli ka, tolfo ka, o nademanda ka. Yun, pag pinahintulutan ng Diyos yun, disiplina sa iyo yun. Meron naman kasing by biyaya, hindi naman nangyayari. Pero pag pinahintulutan ng Diyos, dyan papasok yung church discipline na there will be a judge for those who are what? Who are doing fornication. Ang fornication, kasalanan po yaan sa sarili mo. Di ba sinabi kanina? Kasalanan po yaan sa sarili mo. Pero yung sa Diyos, oo, kasalanan sa Diyos, pero pinatawad ka na. Yun ang problema kasi pinatawad tayo ni Kristo, kaya baliwala rin yan sa Diyos. Wa-effect, kahit nagkasala ka sa Kanya, pinatawad ka na nga eh. Pero hindi natin dinideny na hindi kasalanan sa Diyos yan. Kasalanan sa Diyos, pero binayaran na ni Kristo. Isa pa, 1 Thessalonian, ito dapat natin i-divide ang scripture eh. 1 Thessalonian, chapter 4, verse 3 to 5. Sabi rito, no, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Magpakabanal kanino? Anong context nito? Sa harapan ba ng Diyos? Hindi. Magpakabanal para maging matuwid sa mata ng Diyos? Hindi. Sinabi sa Bible, we are already holy and cleansed by the blood of the Lamb. Kaya walang kinalaman doon ng kaligtasan mo. Pero yung magpakabanal ka at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan, dito papasok yung kapag hindi mo sinunod, discipline. Walang sa salvation yan. Discipline po yan. Bakit? Context. Context tayo. Nasa konteksto eh. Wait lang . Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay na pinapakiusap namin, ipinapayo sa inyo ng pangalan ni Jesus. Utos ba? Hindi, pinapayo. Sana'y lalo ninyong pagbuti ang inyong pamumuhay sa ngayon. Pamumuhay na sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Tingnan natin to sa totoong salin. O to please God. To please God, hindi para sa maligtas ha. Wala naman salvation pinag-uusapan dito eh. Totoong merong part na sinasabi ng Bible na dapat kayo malugod ang Diyos sa inyo. Hindi para maligtas.
kundi para nang sa ganun, ma-please lang ang Lord, ganun lang, matuwa lang ang Diyos sa inyo. O, pag na-please nyo ang Diyos, dito papasok yung reward. O, sinabi ng Bible, sa panahon ng Bema Judgment, titingnan ng Diyos yung mabubuting gawa natin. Kapag natuwa ang Diyos, ginto. Kapag hindi natuwa ang Diyos, kahoy, dayami. Kaya totoong merong bagay na natutuwa ang Diyos, pero pag usapang salvation, walang kinalaman ng salvation puro. Ilayo nyo tong salvation lagi, guys. Ilayo nyo to. Wala na kayong magagawa sa salvation. Walang magagawa na rin na hindi nawawala ang salvation. Ihiwalay nyo to, guys. Parang awa nyo na para hindi kayo nalilito sa mga... Kaya yung iba nalilito sa mga bunga-bunga eh, no? Bunga, kaligtasan, bunga. Kaya kayo nalilito kasi hindi kayo nagde-divide ng scripture nyo. Puro kayo, mixture ang utak ninyong iba. Ihiwalay nyo lagi itong salvation. Ito sa Diyos, ito sa tao. Diyos, tao. Iulitin ko ha, Diyos, tao. Bunga, eto, tao. Bunga, tao. Sa Diyos, iba, walang bunga para maligtas ka. Ligtas ka na dahil sa bunga ni Kristo. Kaya yung iba rito nalilito, hindi marunong mag-divide ng scripture. Ilang taon ko na kayong tinuturuan ng rightly divide the scripture. Divide the scripture. Bumabalik tayo sa numero 1 eh. So, hindi naman ako nagagalit. Bilang tagapagturo, kailangan ko magsalita ng ganito para nang sa ganun matandaan natin, disiplinahin naman kayo ng Diyos. So, balik tayo sa pinag-aaralan natin para maintindihan natin. To please God, yes. For the rewards and for your para hindi ka mapahamak. Kasi po sa pananaw po ng bagong tipan, ang tamang lugar ng pagkipagtalik ay sa loob ng pag-aasawa, yung kasi sinasabi doon. Kaya yung pagsesex ng dalawang taong hindi pa kasal ay kabilang sa tinatawag na sexual immorality sa mata ng tao, sa mata ng batas. Okay. Kasabay nito, tinuturin kasi ng Bible na may kapatawaran para sa mga nagsisisi at lumalapit sa Diyos. Oh. Pinatawad na tayo, Hebrew 9:12. Tayo pinatawad magpakailanman. When sin abound, grace abound noon pa. Kaya dapat talaga ilayo nyo tong salvation na to. Huwag nyo pakikailaman to. Gawa ng Diyos to eh. Kaya niya, gawa ng Diyos ito. Huwag pakialaman. It is none of our business of our salvation anymore, whether they are lost or not. Hindi natin dapat pinag-aaralan pa yan. Mandatory yan, dogmatic yan. Hindi nawawala ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nananatili kahit anong pa mangyari sa'yo. Magbunga ka o hindi. Dinidikit kasi ng iba, nagpo-post pa sa Facebook, mali-mali pa. God's discipline, dito tayo. Totoo, meron disiplina ang Diyos. Merong inuutos ang Diyos para sa tao. For the rewards of our good works and discipline for those who are not obeying the God's mandate. Okay. Kaya kung sasagutin nyo, oo, ang sex before marriage ay tinuturing na kasalanan. Ngunit ang mensahe ng Ebanghelyo hindi lamang tungkol sa paghatol, kundi pati rin sa kapatawaran at bagong buhay para sa mga taong gusto magsisi. Okay. So, yun lamang po ang sagot ko dyan, kapatid na Richard. Ba't ba pag ikaw nagtatanong, mahaba yung sagot ka? Sige na, Pastor Richard. Go ahead. Ayun po, maraming salamat po, Pastor. Ano lang po ako, tagapamagitan lang dun sa mga nagtatanong sa sa message po. So far, so good naman po, Pastor. At wala naman po akong ibang tatanungin. Yun lang po. Basta masaya po ako na ang TBOCI welcome po ang LGBTQIA+ community para makarinig po ng gospel. Palakpakan natin si Salamat Lord. po. Welcome siya. Welcome. Love them, guys. Big them a big hug. Yung mga bakla tomboy dito na tinatapon ng lipunan. Mahalin natin sila. Mga kapatid natin sila. Balang araw, makakakilala rin sila. Hindi natin sila dapat tatulan. Meron ako mga estudyante rito na mga taga Fatima.
Palihim ako nagba-Bible study dito, hindi ko lang pinopost kasi baka ma-misinterpret kasi ng iba eh. So I have 12 students here every Monday. Tawag dito, kagaya bukas meron uli. So most of them are LGBTQ members. Natuwa sila sa pinost kong to. Natuwa sila. Shinare nila yon, yung kaya tinamo marami mga basher. Shinare nila yung pinost ko sa ano. We are welcoming LGBTQ community, lalo na yung mga actually guys, palihim akong sumama sa ano nila sa hindi lang ako nagpa-picture kasi baka ma-misinterpret nyo. Sinama ako ng mga estudyante doon sa PUP, kung natatandaan nyo, yung mga parada ng mga bakla tomboy. Yung Pride, nandun ako guys. Sumama ako sa kanila. Nakaban kami nun eh. So masaya naman makasama yung mga kabataan, mga estudyante. At okay naman. Nakisaya rin ako sa kanila. Pero talagang napapailing pa rin talaga ako pag nakakita talaga ako ng mga bakla at tomboy na mga kung ano-ano yung mga ginagawa nila. Napapailing pa rin ako pero isang bagay lang ang nakikita ko, mahal ng Diyos yung mga taong yan. Napapailing din talaga ako minsan pero wala tayong magagawa. Lalo na yung mga placards nila, yung mga the way they are propagating their slogans sa PUP. Nagpunta ako nun. Pastor, paano pa rin yung mga bakla na ginagawa rin pa rin pakikipag-sex sa kapwa lalaki? Sana masagot po. Ano ba pakialam yun sa mga ginagawa nila, guys? Ay, sorry. Sana nagtanong. Yun ang pakialaman. Diyos ko, mahalaga, welcome sila. Bakit kayo ba pinakikialaman ba yung mga kasalanan nyo? Kayo rin may mga kasalanan din kayo eh. O, nagsesex sila. O, ikaw hindi ka ba nagmumura? Hindi ka nagsisinungaling? Hindi ka nakakapagsalita ng masama? Nangungusga? Pare-pareho lang tayong makasalanan. Bakit yung pakikipag-sex sila punang-punan natin? Eh tayo, di ba kayo nagagalit araw-araw? Sige nga, kasalanan din yung magalit ah. Oh, ang hirap kasi sa atin, may level tayo ng kasalanan. Ipabulimahin natin bakit pastor yung iba nang nakikipag-sex. Ano pakialam natin? Eh gusto nila yun. Kasalanan niya pastor, oo. Eh bakit kung hindi ka nagkakasala? Alam nyo guys, ayon sa Grace Gospel, dalawang magkaibang issue na dapat natin paghiwalayin. Kaligtasan at pamumuhay. Iba yung salvation, iba yung pamumuhay. Kung ang pastor ay tunay na sumasampalataya kay Kristo para sa kanyang kaligtasan, ang kanyang kaligtasan ay nakabatay sa ginawa ni Kristo, hindi sa kanyang performance o antas ng kabanalan. Nakalagay po yan di ba? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ngunit kung ang pastor ay patuloy na ngunit ang isang bakla ay nakikipagtalik sa kapwa lalaki, ang gawaing ay tinuturing po na kasalanan ayon sa Biblia na gaya ng anumang uri ng sexual immorality na nabanggit ko kanina. Okay. Okay, sige, bigyan ko kayo ng pananaw. Ang pananaw po ng ating gospel, no? Ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki, kasalanan po talaga po yan. Kanino? Doon nagkakatalo eh. Ang kasalanan yun ay hindi naliligtas o nagiging tama dahil ang pastor ay ang bakla ay gumagawa. Walang kinalaman ng salvation. Oo, kasalanan yun. Tingnan nyo guys bigyan ko kayo ng halimbawa. Na-born again ang isang bakla. Tapos nakipag-sex. Ang tanong, nawala ba ang kaligtasan o hindi? Huhusgahan nyo, hahatulan nyo. Guys, ingat tayo sa pagja-judge. Marami nagtatanong sa kanya, Pastor, bakit ganun yung mga bakla nakikipag-sex? Eh di, ano pakialam nyo? Bakit? Kayo hindi nagkakasala? Ano sabi ni Kristo doon sa mga Pariseo? Eh, nahuli namin yan, nakikiapid. Di ba? Dapat, ayon sa batas ni Moses, dapat silang batuhin hanggang mamatay. Ano sabi ni Kristo sa kanila? Sige, sino sa inyo hindi nagkakasala? Sino unang bumato? Gayon din nasasabihin ko sa inyo, yung mga nagsasabi sa akin ng mga LGBTQ nagsisex. Sige, kung sino man hindi nagkakasala, kayo unang bumato sa mga bakla na yan. Sige nga. Ay, hindi po ako galit sa nagtatanong Yung tanong po kasi ito po yung karamihang tanong sa akin. Huwag niyo pong ma-misinterpret.
Ano ang pagkakaiba ng pagsisinungaling sa pagsisex ng isang bakla? Ano ang pagkakaiba ng taong plastic na nagkukunwari sa bakla o LGBTQ na nakikipag-sex gabi-gabi? Ano pagkakaiba yung dalawa? Pareho lang kayong makasalanan eh. Bakit mo kine-question yung kasalanan niya? Yung kasalanan mo, hindi mo kine-question. Pareho kasi tayong makasalanan, dapat natin maintindihan niya mga kapatid. Kaya wala tayong karapatang questionin ang pagkakasala ng ibang kapwa natin. Tama yung sinabi ni Pastora Annalyn Uy. Huwag na lang tayong maglagay ng level. Ay, maliit lang ang kasalanan ko kasi nagsinungaling ako, hindi kagaya itong baklan to, nakikipag-sex. Yan nandiyan kayo sablay. Ang sinabi sa James, ang kasalanan, kapag hindi natupad ang buong kautusan, lahat hindi mo natupad. Ganon, 1:100% ang ratio. Ibig sabihin, maliit o malaki, pag sinabing kasalanan, is kasalanan. Ngayon, kaya nga binayaran ni Kristo yan eh. Kasi hindi nga ma-resolve yan. Kaya nga namatay sa krus si Kristo, para bayaran yung mga kasalanan eh, wala nang level-level, lahat bayad na. Biro mo si Kristo, binigay niya yung buhay niya sa mga baklang yan, tapos ikaw hahatulan mo, tatanungin mo, questionin mo. Di ba? Okay. Guys, hindi ako galit sa nagtatanong. Sorry po kapatid, sino ba to? Sister Senaida, hindi po kayo kaaway ko. Yung tanong niyo po kasi nagtitrigger yan sa mga ibang mga basher ko. Kasi yun ang mga tanong ng mga basher. Yung mga basher ko ang binabanatan dito. Okay, so maraming salamat po at palakpakan natin si Lord sa mapagpalang gabi. Magkakaroon ulit tayo ng online service ulit. Tatapusin natin tong Love, Courtship, and Marriage. Sa Wednesday po, meron po tayong Bible study uli. Palakpakan natin si Lord. Sinisipag na uli yung pastor nyo. Ayan. Tapos na ang pananahimik ko. At okay na po ako. So panahon na para magpastor uli. Ayokong mas mahal ko yung gawain ng Panginoon sa akin ng Gospel of Grace na ipamahagi. Ito po yung purpose ng buhay ko. Hindi lang naman sa pag-aasawa umiikot ang buhay ko dapat umiikot ang buhay ko sa Panginoon. So, yun lamang po masasabi ko doon. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po sa inyong unawa. Palakpakan uli natin si Lord. Yung mga taong nakakaintindi dito, yung mga taong hindi ako i-chismis, salamat po sa inyo. At salamat po sa pagsuporta niyo sa akin bilang pastor, no? Yung pangunawala lang po ang nakikita ko sa inyo na hindi niyo ako binibigyan ng issue. Salamat po sa inyo. Yung mga hindi ko anak dito, yung mga yan, pwede pa yan. Pero yung mga nandito talaga, salamat po sa inyo. So again, ako po si Pastor Edwin Francisco ng The Bride of Christ TV. Sa ngalan po ng binubuo ng buong core ni Pastor Harold at saka ni Sister Princess. At of course, si Sister Kaisel pa rin. Maraming salamat. Thank you, Pastor. Good night, Thank you po. everyone. Salamat, Pastor. Gabi po Salamat sa inyo. po. Salamat po, Pastor. Salamat po. Good night mga kabiyaya. Enjoy po. Thank you, Pastor. Enjoy po sa lahat. Salamat po sa lahat. Okay, maraming salamat po. Saktong 10 p.m. natapos na po tayo. See you po Wednesday night po, alas 8. Same topic pa rin po. Love, Courtship, and Marriage Part 3 na po tayo.